Isang kagimbal-gimbal na bagong taon ang sumalubong sa pamilyang Dumalasa na nakatira sa Pagadian City. Tinadtad ang leeg ng bunsong kapatid ang kanyang kuya dahil sa alitan lamang? Paano nangyari ang ganitong klaseng pagpatay? Panoorin ang buong kwento ni Roniel Dumalasa Jr. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Ang Pagadian City ay isang lungsod na matatagpuan sa Zamboanga del Sur sa regiyon ng Zamboanga Peninsula. Kilala ito sa kakaibang topografiya, mabundok at pababa patungo sa baybayin na nagbibigay dito ng taniming hindi pangkaraniwan at dahilan kaya't tinawag itong Little Hong Kong of the South. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng lungsod ay agrikultura. Dito maraming taniman ng palay, mais, niyog, saging, kasaba at iba pang pananim. Dahil malapit sa Pagadian Bay at Illana Bay, pangingisda at seaweed farming ay malaking bahagi din ng lokal na kabuhayan. Dahil ito ang kabisera ng Zamboanga del Sur, maraming negosyo tulad ng mga mall, retail shops, restaurants, healthcare at educational institutions ang sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Ang paglago ng mga negosyo at paglipat ng ilang opisina mula sa Zamboanga City ay nagpalakas sa serbisyo at pagninegosyo dito. Noong 2023, ang Pagadian City ay kabilang sa mga pinakamayayamang lungsod sa Mindanao na may malalaking assets at lumalaking papel sa kalakalan at serbisyo sa rehiyon. Ang Pagadian City ay isang lungsod na tunay na kahanga-hanga sa ganda at kakaibang anyo. Mula sa mga kalsadang pataas at pababa na tila yakap ng mga burol hanggang sa malamig na simoy ng hangin mula sa Illana Bay, ramdam ang tahimik nguit buhay na karakter ng lungsod. Sa pagsikat at paglubog ng araw sa Pagadian Boulevard, makikita ang pagsasanib ng kalikasan at kaunlaran, mga ilaw ng lungsod, dagat na kumikislap, at mga taong patuloy na nangangarap para sa mas maunlad na bukas. Ngunit kahit kaano pa kaganda at katahimik ang isang lungsod, hindi pa rin nito lubos na natatakpan ang madidilim na kwento na minsan ay nangyayari sa likod ng mga ngiti at tanawin. Sa gitna ng kagandahan ng Pagadian City, may mga krimeng sumisira sa kapayapaan. Tulad ng isang brutal na krimeng ginawa mismo ng kapatid, isang taong kabilang sa sariling pamilya na nagpapaalala na ang tunay na panganib ay minsan hindi nagmumula sa estranghero kundi sa mga taong inaakala nating pinakamalapit sa atin. January 1, 2026, unang araw ng bagong taon. Ang trahedyang ito ay naganap sa Purok Presko, Barangay Datagan, Pagadian City, isang tahimik na komunidad kung saan halos magkakilala ang mga tao. Walang nakapaghinala na sa loob ng isang simpleng tahanan may unti-unting namumuong galit na hahantong sa karumal-dumal na krimen. Ang biktima ay si Roniel Dumalasa Jr., 21 years old at ang panganay sa magkakapatid. Mabait at masiyahin na kuya si Roniel at masunuring anak sa kanyang magulang na sila Mary Beth Dumalasa at Ronel Dumalasa Sr. Ang suspek ay si Niel Dumalasa, 18 years old at bunsong kapatid ni Roniel. Malapit ang isa't isa mula pagkabata ang dalawa, minsan ay nagtatawanan at minsan naman ay nag-aasaran. Ayon sa ina ng magkapatid na si Mary Beth Dumalasa, normal lamang ang kanilang pamilya. May mga pagtatalo, oo, tulad ng ibang tahanan. Ngulit walang sino man ang nag-isip na ang simpleng alitan ay mauuwi sa pagpatay. Noong araw na iyon, sinabi ng ina na
nakainom ng alak ang kanyang anak na si Roniel Dumalasa. Posibleng matagal nang may naipo galit, sama ng loob at tensyon sa pagitan ng magkapatid hanggang sa tuluyan itong sumabog. Bandang 1:00 ng hapon, January 1, 2026, naroon si Roniel sa isang manukan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Naroon din ang kanyang nakababatang kapatid. Doon muling sumiklab ang pagtatalo. Ayon sa salaysay, nagalit si Niel matapos basagin ni Roniel ang isang baso sa kanyang harapan matapos uminom ng soft drinks at pinutol ang isang wire na sinasampayan ng damit sa bakuran. Isang maliit na pangyayari lamang, ngunit sa isipan ni Niel, ang bunsong kapatid, galit na ito at sapat na iyon para magdilim ang kanyang paningin. Ilang minuto ang lumipas, humupa ang ingay. Si Roniel ay nakatulog sa ilalim ng puno ng mangga. Walang kamalay-malay na iyon na pala ang huling pagkakataon niyang ipikit ang kanyang mga mata ng payapa. Habang natutulog si Roniel, lumapit si Niel. Sa halip na kausapin, sa halip na pigilan ng galit, isang mapurol na itak ang kanyang ginamit. Isang taga sa leeg. Sunod-sunod hanggang sa tuluyang mawala ng buhay ang kanyang kuya. Walang laban, walang takas. Isang kapatid ang pinatay ng kapatid. Ayon sa interview ng kanilang ama na si Roniel Dumalasa Sr., wala naman daw malalim na pag-aaway ang magkapatid at madalas nga nagkukulitan pa ang mga ito. Ngunit pag sadyang nakainom ng alak ang panganay, ay sadyang nagwawala ito at madalas umiinit agad ang ulo. Dahil sa nangyari, ay nag-iwan ito ng malaking sugat sa pamilyang Dumalasa. Mas lalong naging mabigat ang pangyayari dahil may saksi, ang kanilang 17 years old na kapatid na babae. Ayon sa kanya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi raw niya inakalang magagawa iyon ng kanyang kapatid. Ngunit sa halip na humingi ng tulong, pinagbantaan ni Niel ang kanyang kapatid na babae. Sinabi raw nito na huwag munang ipaalam sa kanilang ina ang krimen hanggang sa makaalis siya papuntang Nangan-Nangan, Tigbao, isang lugar sa Pagadian City. Takot, gulat at trauma ang naramdaman ng kapatid na babae. Isang alaala na habang buhay nang babalik sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagtaka ang ina kung bakit nagmamadaling umuwi ang kanyang anak na si Niel at naghahanap ng bag. Maya-maya pa, dumating ang kanyang anak na babae. Umiiyak, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Doon unti-unting lumabas ang katotohanan. Isang katotohanang mahirap paniwalaan at tanggapin. Pinatay ng isa niyang anak ang kanyang isang anak. Sa kasalukuyan, ang bangkay ni Roniel ay nasa Gamalinda Funeral Homes pa rin. Hindi pa ito naiuuwi dahil sa kakulangan ng pambayad sa punerarya. Isang dagdag na pasanin sa pamilyang wasak na. Samantala, ang suspek ay voluntaryong sumuko at ngayon ay nasa kustodiya ng Pagadian City Police Station habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon sa ina, pinauwi niya ang kanyang mga anak upang maging buo ang pamilya sa bagong taon. Ngunit sa halip na saya at yakapan sana, kabaong at kulungan ang kinaharap ng kanyang mga anak. Isang bahay na dating puno ng boses. Ngayon, puno na lamang ng katahimikan at pagsisisi. Sa kwentong ito, hanggang saan dadalhin ng galit ang isang tao? Kailan nagiging huli ang lahat bago pa tayo makinig, umunawa at pigilan ng karahasan, lalo na sa loob ng pamilya? Kung may aral mang iniwan ng krimeng ito, iyon ay ang katotohanang ang pinakadelikadong away
ay minsan nagsisimula sa loob ng sariling tahanan. Ano ang masasabi mo sa insidenteng ito? Dapat bang mas tutukan ang mental health at alcohol abuse sa mga kabataan? I-comment ang inyong opinyon at babasahin natin niyang lahat. Kung nagustuhan niyo ang kwento na ito ay mag-like, comment, at subscribe para wala kayong mamiss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na true crime stories natin. Ingat!